Tuwing umaandar ang kotse, hindi lang makina at gulong ang gumagana, kundi samot-saring batas ng agham. Gusto mo bang malaman kung paano? Halika, tuklasin natin. Kapag nakasakay tayo sa isang kotse, parang napakasimple lang. Pipihitin ang susi o pipindutin ang start. Tapos, aandar na. Pero kung iisipin, napakaraming konseptong pang-agham ang nagkakaisa para gumana ang isang automobile. Isa na rito ang Boyle's Law. Ayon sa Boyle's Law, sa kondisyong ang temperatura ng isang gas ay nananatiling hindi nagbabago kapag tumataas o lumalaki ang volume, ang pressure nito ay liliit o bababa. At kapag bumababa o lumiliit ang volume, ang pressure nito ay lalaki o tataas. Ito mismo ang nangyayari sa loob ng makina ng kotse. Ganito ang proseso. Sa bawat silindro ng makina, gumagalaw ang piston. Kapag ito ay pababa, pumapasok ang pinaghalong hangin at gasolina dahil mahina ang pressure sa loob ng silindro, bunga ng paglaki ng volume. Kapag ang piston ay pataas, lumiliit ang volume sa loob ng silindro at dahil dito, tataas ang pressure ng pinaghalong hangin at gasolina. Ayon sa Boyle's Law, kapag mataas na ang pressure, papasiklabin ito ng spark plug at dahil siksik at puno ng enerhiya ang hangin at gasolina, nagkakaroon ng malakas na pagsabog. Ang pagsabog na iyon ang nagtutulak sa piston, pababa at lumilikha ng lakas para paandarin ang kotse. Dito pumapasok ang Law of Conservation of Energy. Ang chemical energy mula sa gasolina ay nagiging thermal energy sa pagsabog at pagkatapos ay nagiging mechanical energy na nagtutulak sa mga piston, nagpapaikot sa crankshaft at sa huli ay nagpapatakbo sa mga gulong. Wala ni isang mang enerhiya ang nasasayang. Nagbabago lamang ito ng anyo. Ngayon, paano naman nakakausad ang kotse? Ito ay dahil sa Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Habang tinutulak ng gulong ang kalsada paatras, tinutulak ng kalsada ang gulong pasulong. Iyan ang mismong dahilan kung bakit gumagalaw ang sasakyan. Kailangan din nating banggitin ang papel ng friction, alitan o pagkikiskisan sa sarili nating wika. Ang friction sa pagitan ng gulong at kalsada ang nagbibigay ng traction. Kung walang friction, tulad sa madulas na yelo, kahit gaano kalakas ang andar ng makina, hindi uusad ang sasakyan. Samantala, kapag kailangang huminto, gumagana naman ang Pascal's principle sa brake system. Kapag inapakan ang preno, ang brake fluid ay dumadaan sa mga tubo at pantay na ipinapasa ang pressure sa lahat ng direksyon. Dahil dito, tinutulak ng brake pads ang rotor ng gulong at lumilikha ng friction na nagpapatigil sa kotse. At syempre, naroon din ang Newton's first law of motion o inertia. Kapag mabilis ang takbo ng kotse, gusto nitong magpatuloy sa parehong bilis at direksyon. Kaya kapag biglang huminto, tatabig pasulong ang katawan ng pasahero. Kaya napakahalaga ng seatbelt para sa kaligtasan. Sa kabuuan, ang isang simpleng biyahe sa kotse ay bunga ng iba't ibang batas ng agham.
Boyle's Law, compression ng hangin at gasolina para tumaas ang pressure at maganap ang pagsabog. Law of conservation of energy, pagbabago ng enerhiya mula gasolina tungo sa galaw. Newton's law of motion, inertia, action-reaction, at puwersa ng galaw. Friction, nagbibigay traksyon para umusad. At Pascal's principle, gumagana sa braking system. Kaya, sa tuwing umaandar ang kotse, laging tandaan, hindi lang ito bakal na may gulong at makina. Isa itong obra ng agham na pinapagana ng mga batas ng pisika at chemistry na tahimik na gumagana sa bawat segundo ng ating biyahe. Ayan, di ba? Ang bawat kalsadang tinatahak ng kotse ay tinutulungan ng physics at chemistry. Kung gusto mo pang matuto ng cool science facts na gaya nito, i-like, i-share, at mag-subscribe na para lagi kang may baon na science sa bawat biyahe.